Kamakailan lang po ay nagsalita po itong si Senator Robin Padilla ukol po sa pakikipag-ugnayan natin sa China regarding po sa West Philippine Sea, at sinasabi niya po na tayo po ang dapat magising at tayo dapat ang wag makipag-away sa China. Sumagot po itong si Commodore Tariela ukol po doon sa sinabi po ni Senator Robin Padilla. Para po sa konteksto, panoorin po natin yung video to para magawa na po natin reaction video. Let's do this. Unang-una pakikwento nga, no? Ano ba itong mga sinabi ni Senator Robin sa isang pahayag at bakit you felt compelled to respond to it? Una sa lahat, Sir Christian, no? Para sa akin, si Senator Robin Padilla is a very good, supporter ng Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. And the reason why I decided to respond, no? Kasi nga, gaya na sinabi mo kanina, Sir Christian, we know Senator Robin was the number 1 senator noong 2022. Tama. So you can just imagine ilang Pilipino ang naniniwala sa kanya, ilang Pilipino ang sumusunod sa lahat ng sinasabi niya, no? Tama. So para sa akin, it is my responsibility to correct some of the things that he raised, no? Yes. Una sa lahat, sinabi niya, wala daw tayong makukuha sa pakikipag-away sa China. So we have to correct that. Una sa lahat, Yes. hindi natin inaaway ang China, no? The escalation that is happening in the West Philippine Sea, hindi natin gawa ito. We are just a victim of Chinese bullying. Di ba po? Parehas kami ng sentimiento dito ni Commodore Tariela. Kung ikaw po talaga ay nakasubaybay sa nangyayari po dyan sa West Philippine Sea regarding sa pambubuli ng China, never po ng away ang Pilipinas sa China. Ang China po mismo ang pasok ng ating EEC at sila po ang nangwawater cannon, ng babangga at ng bubuli, lalong-lalo na po ng ating mga mangingisda. Tandaan niyo po yan, no? Never po ng away ang Pilipinas. Mismo si Commodore Tariela na po nagsabi, hindi po na ang aaway ang Pilipinas. Tandaan niyo yan. Secondly, sinabi niya na magkaroon ng puwang dapat nakausapin natin ang China pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Well, President Bongbong Marcos has been mentioning this, no? Diplomacy remains to be our priority in settling our differences pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Tama, di ba? Diplomasya talaga. Kasi nga never nga tayong dumepensa actually. Tayo po ay umiiwas. Doon nakikipagpatintero tayo dyan sa China pag hinahabol tayo o winawater cannon tayo dyan sa ating sariling teritoryo, sa ating EEZ. Tandaan nyo, no? Never po tayong umupensa o dumipensa man lang. Umiiwas po tayo. Sobra na nga po tayo sa diplomasya. Sabi na nga po ng iba, nagagalit, no? Bakit di tayo gumante? Ba't di natin gawin yung ginagawa nila sa atin? Kasi nga po tayo ay sumusunod tayo sa international law at sa UNCLOS. Hindi po natin gagawin yung ginagawa sa atin ng China. Di ba po? Mismo si Commodore Tariela na po nagsabi, never tayong nang away sa China. And then sinabi niya rin ng trade, economic impact daw ng ganitong issue sa West Philippine Sea. Kaya we have to respond by saying na China pa rin ang number 1 natin, no? Tama. Na partner natin sa trade pagdating sa importing. And then ang China ay lead importer din ng ating mga tumatanggap din ng ating mga produkto. So in terms of trade, maayos din ang ating economic relationship sa isa't isa. Tama, 'di ba? Nasabi ko rin po 'yan sa aking reaction video doon po sa nag-speech nga po itong si Senator Padilla, no? Wala pong problema, no? Doon po sa trade o sa pakipagkalakalan natin, no? Sa China, mula sa pool, marami pong mga Chinese na talaga pong matagal na pong nagninegosyo rin sa ating bansa. At vice versa, no? Tayo po nagpapadala din ng kalakal din natin sa China. Wala pong problema doon. Na yun po ang ipinupunto ni Senator Padilla na kailangan daw po ay makipagkalakalan tayo o makipagnegosyo tayo sa China, na which is noon pa po tayo nakikipagnegosyo sa China. Wala pong problema sa negosyo. Ang problema po dito yung pakikialam nila o pagpasok nila sa ating EEC sa West Philippine Sea, na which is atin po yun, no? Arbitral Award, napanalunan natin yun sa 2016, black and white po yun, atin po, legit na atin yun. Yung ipinaglalaban po ng China na 10 o 9 dash line o 10 dash line nila na yon ay wala pong epekto yon at wala pong bisa, no? Sila lang po ang naniniwala doon sa kanilang 9 o 10 dash line na yon. Kaya rin po tayo ginaganyan-ganyan ng China dahil po doon, at syempre po uulitin ko, dahil po doon sa gentleman's agreement nila ni
ex-President Duterte. And then, clarify niya rin ang issue ng teritoryo at exclusive economic zone. Mhm. This is already very clear, no? Ang 2016 Orbital Award has Yes. clarified that the Chinese claim of the 9-dash line was already invalidated. 'Di ba? Ayan, kasasabi ko lang, 'di ba? Yan din pala sinabi dito ni Commodore Tariela, 'di ba? Invalid ang kanilang 9 or 10 dash line na sinasabi, hindi po saklaw o hindi po nare-recognize po 'yon ng international law o UNCLOS. Tandaan nyo yan, di ba? Kailangan po talaga kasi mag-fact check. No? Ito po marami po kasing followers talaga. Siyempre, number 1 po na senator yan na nanalo, di ba, nung nakaraan. Si Senator Robin Padilla. Marami, saka artista siya. Sobrang sikat na artista. Marami pong naniniwala sa kanya. Kaya po, dapat lang yung ginawa po dito ni Commodore Tariela na i-correct niya yung ibang mga sinabi ni Senator Padilla. Kasi po marami po talagang maniniwala sa kanya. Sikat po kasi siya 'di ba? Pero po pagdating po dito sa ating teritoryo sa West Philippine Sea o sa pangkalahatang Pilipinas po, dapat po talaga i-correct. Dahil po marami pong tao na medyo mababa po ang comprehension na basta na lang silang maniniwala dahil po yung taong nagsalita ay sikat. Dapat po talagang tama lang po ang ibalita o ipahayag ng nasa posisyon gobyerno natin sa mga taong Pilipino. Hindi po tayo tulad ng China na talagang binubulag po nila ang kanilang mga mamamayan. Sinasabi po nila ay kamalian para lang mabango ang kanilang gobyerno doon. Hindi po ganon ang gobyernong PBBM o ang Pilipinas ngayon. Tandaan nyo yan. So, yung vision niya rin, na sinabi niya sana, dumating ang panahon ng mga Pilipino malaya makapangisda, hindi mga water cannon. Pareho naman tayo lahat ng Yes. aspiration na yan. No? We want that to happen. Tama. But to say na nangyayari itong lahat ng to dahil may pag-aaway, hindi natin kinakausap ang China, etong dalawang argument na to is not correct. The Chinese government is the aggressor. Tama. Secondly, the diplomacy, we are always open to discussion. As a matter of fact, andyan naman ang DFA, nakikipag-usap sa China. Di ba po? Tama rin po yung sinabi ko, di ba, doon sa reaction natin doon. Yung kay Robin Padilla, yung nag-speech nga siya na yun. Sinabi ko na nga po yan, di ba, nag-aksaya nga tayo ng panahon. Nakipag-usap ang DFA. Di ba po? Anong nangyari? Ilang araw lang o ilang linggo lang sila mismo ang lumabag sa napag-usapan. Kaya nga sabi ko, no, walang saysay na makipag-usap sa China dahil sila po mismo ang lalabag sa mapapag-usapan. Dahil mas naniniwala po sila na dapat po sila ang masunod. Kaya po, sino lang po ba ang Pilipinas para sa China, di ba? Maliit lang po tayo para sa kanila Ganun ang tingin nila sa atin di ba? Kaya wala pong saysay na makapag-usap dahil ginawa na po talaga ng Pilipinas yan. Nakipag-usap ang DFA sa kanila, wala pong nangyari at hindi rin po sila sumunod sa napag-usapan. Kaya hindi na po dapat talaga makapag-usap ang Pilipinas dahil ginawa na po lahat ng Pilipinas ang todong sagad na diplomasya na dito po sa China. So, all of those things na binanggit niya, ginagawa naman natin. Yes. Except lang doon sa pakikipag-away sa China. Tama. Ingay, kasi nung pinakinggan ko rin yung pahayag ni Senator Robin, I don't know bakit nagsalita siya about this, no? Ang tanong ko sa inyo, Commodore, what do you think the senator is not getting right dito sa kanyang analysis sa West Philippine Sea at saka dito sa pambubuli ng China? Well, para sa akin, it's not the first time that we heard this kind of argument na sinasabing kausapin natin ng China. Huwag tayong makipag-away sa China. I think yan yung pinakamalaking mali sa kung masasabi nating nuancing ng argument na ganyan. That's why we need to clarify it. I don't think na Senator Padilla is not well informed. The mere fact na more than almost 3 years na nating ipinapublicize ang lahat ng Chinese aggression sa West Philippine Sea. Tama. I don't think na kahit na sinong miyembro ng Kongreso at Senado ay magsasabing nakikipag-away tayo sa China. Ibig sabihin lang po noon, no, talagang itong si Senator Padilla ay nagbubulag-bulagan. Di ba? Kasi tayo nga, di ba, lalo ako po bilang isang content creator po dito sa YouTube, no. Alam po natin kahit po kayo pong nanonood lang dito, no. Alam po natin ang nangyayari between Philippines at China. Tayo po ang binubuli ng China. Never po, no. Never nagsimula ng kaguluhan ang Pilipinas. Kaya magtataka ka talaga dito kay Senador Padilla, bakit po ganito
ang kanyang sinasabi. Na ang laki pa ng caption no? Magising na tayo, hindi tayo dapat nakikipag-away sa China. Never po nakipag-away ang Pilipinas sa China. Dahil again, sila ang nambubuli sa atin. Sila ang Tama. nangwa-water cannon. Sila ang bumabangga. Sila ang Yes. naggumagamit ng military grade laser. Wala tayong ginawa na kahit na ano na mapoprovoke natin ng China. So, Tama. Saka ito pa, no, yung regarding po dun sa nagkaroon po ng banggaan, no, yung nabangga po nila yung sarili nilang barko. Dahil po hinahabol po ang ating barko noon, di ba? Nagkamali po sila ng maneuver, pag binabangga nila sa nilang barko at correct me if I'm wrong, 3 po yata yung nasawi sa parte po ng China na yon, no, na sila po mismo nagbanggaan dahil kakahabol sa atin. Nag-comment pa rin pa po si Senator Padilla doon, 'di ba, na nakakaawa daw po yung mga Chinese, no, na namatay daw doon dahil po sa maling pagdadrive po o pagmamaniobra ng ating BPAR vessel ba yung correct me if I'm wrong, no. Kaya po nagkaroon ng aksidente at nagbanggaan yung mismong mga barko ng China. Kumbaga talaga pong makikita po natin na talaga pong itong si Senator Padilla ay pabor na pabor po sa China. Di ba po? Kantindi po ng simpatya niya noon. Hindi niya po nakita yung naratibo na tayo po ang inaargabyado. Tayo po yung hinahabol noon. Di ba po? At actually nabangga din po tayo pero hindi po ganun katindi. Hanggang sa yung bandang huli, nagkamali po ng maneuver o napagmamaneho ang isang barko ng China, mismong barko nila, yung isang barko pa nila ang kanilang nabangga at may nasawi. Di ba po, nakikita po natin talaga dito yung naratibo na talaga pong itong si Senador Padilla po ay pro-China. Di ba po, antindi po ng simpatya niya nun. Tayo po yung inahabol nun, ha? Tayo po inaargabyado sa sarili nating iisip. Tapos yung nangyari yun, ganun yung ano niya, naratibo niya, ganun yung sinabi niya, komento niya. Para sa akin po talaga, hindi ko nakikita ng pagmamakabayan doon si Senator Padilla. Yun po yung opinion ko. Dahil dapat po mas simpatyahan niya po ang ating mga kababayan na hinahabol po noong panahon na yon. Or kung may pamrong if BPAR vessel po yung hinahabol na yon, ha? O ating PCG. Kasi Pilipino po tayo eh. Tayo po yung pinapasok ng China sa ating sariling teritoryo. Di ba po? Tayo po ang gumagawa ng tama at hindi po tayo na ang aggressor dito, yung China mismo. Tandaan nyo yan. I cannot speak for Senator Padilla why he came up with that kind of statement. Pero hindi ko masyado maintindihan, no? Pag sinasabi niya walang mapapala sa pakikipag-away, yun nga yung unang-unang dapat i-correct, which he did, Yes. no? Yung pakikipag-away. Sino ba nang maliwanag na nang aaway dito? Kasi yung kaya dangerous yung kaya I decided also to invite you, Commodore, no? Kasi very, very dangerous yung ganung perspective ni Tama. Senator Robin. Na kahit mukha siyang benign, di ba? Mukha siyang comprehensive, mukha siyang malalim, mukha siyang diplomatic. That actually benefits the bully. That benefits the aggressor. Because Tama, kumbaga parang kinukonsinti mo pa eh. 'Di ba? Sila yung aggressor eh, sila yung bumabalahura sa atin. 'Di ba? Sila yung pumapasok sa EEC natin. Tapos ganun yung sasabihin mo. 'Di ba na wag tayong makipag-away sa sa China? Parang lalo pang lalakas yung loob nila. Uy, merong taga Pilipinas, senador. 'Di ba? Kinakampihan tayo. Okay lang na gawin natin sa kanila yan kasi meron tayong kakampi doon eh. 'Di ba? Talaga nagbe-benefit po talaga doon yung aggressor o yung China. Tama po dito si Sir Christian. 'Di ba? Ano yan eh, kumbaga gagamitan mo talaga ng matinding utak yan. 'Di ba? At hindi lang din utak puso. 'Di ba kasi Pilipino tayo eh. At kitang-kita naman talaga dito na tayo ang inaargabyado ng China at hindi tayo ang aggressor dito, yung China yun. that falls under the narrative which is fake and Yes. malicious Yes. coming from China. Hindi po ba? 'Di ba pag sinasabi, kayo yun na nga nakikipag-away dito eh. Pag nakapag-away, parang merong aggression on the part of the Philippines eh. 'Di ba? Ang aggression clearly lang gagaling sa isang side at dun sa Tama. malaking bansa at dun sa walang karapatan sa ating exclusive economic zone. 'Di ba? Kumbaga parang sampal 'yun, no? Talagang hindi mo ba naiisip o wala ka bang mata? Bulag ka ba? Never nag-effort ng aggression ng Pilipinas. China ang pumapasok sa sariling EEC natin. Sila ang nangwawater cannon. Sila ang nambabangga. Sila ang lahat-lahat na gumagawa ng kabulastugan dyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Napakatalino talaga rin ito ni Sir Christian,
Nakakalungkot pa diyan, Sir Christian, if you're going to read the comments ng mga totoong tao, hindi trolls, magiging assessment nila, kaya yung sinabi mo parang maniniwala sila na kaya pala nagkakagulo sa West Philippine Sea kasi nang-aaway tayo, eh. 'Di Tama. ba? I Mm. mean, that's the danger of that narrative. Yes. If we're not going to call that out, ang mga followers ni Senator Robin Padilla will think na wala tayong ginagawang pakikipag-usap, hindi tayo open sa Mhm. diplomasya, close-minded tayo, tayong mainit ang ulo. Samantalang, a few weeks back, ang mga Pilipinong mangingisda ang na-water cannon. Tama. Sila Yeah. mismo ang na-injured, sila mismo ang Yes. nasiraan ng bangka. Para sabihing tayo ang nang-aawa, I think that's a very misplaced statement. 'Di ba? Isipin niyo 'yun, no? Tama yung sinasabi dito ni Commodore Tariela. Siyempre nga sikat si Robin Padilla at mga followers niya 'yun. Ang dami niyang followers. Siyempre bulag followers sila eh. Bulag 'yun sa kanya, maniniwala sa kanya 'yun. Siyempre yung naratibo niya na sinasabi niya na tayo yung parang nakikipag-away sa China. Siyempre, maniniwala 'yun sa kanya. Ang dami niyang followers, million. Kaya nga number 1 din siya, 'di ba, sa Senado nung nanalo siya ng 2022. 'Di ba? Marami talagang maniniwala sa kanya. Kaya dapat talagang i-correct talaga ni Commodore Tariela yung statement na yon ni Senator Padilla. Dahil maling-mali po yon. At unang-una talaga, first hand na nakakaalam na nangyayari dyan, syempre itong sila Commodore Tariela kasi po trabaho nila yon. 'Di ba po? Sila yung nandoon yung mga pangyayaring yon. 'Di ba po? Kaya dapat lang pong i-correct yung sinabi na yon ni Senator Robin Padilla na hindi naman po talaga tayo ang gumagawa ng kaguluhan doon na which is ididiin talaga ni Senator Padilla na tayo po yung parang nang-aaway, kailangan daw tayo daw yung makipag-usap daw sa China na which is noon pa po natin ginawa na nakipag-usap at wala naman po nangyari. Alam niyo na po lahat yan. Ito, Commodore, no? Siguro dapat rin natin, linawin din natin sa mga kapwa natin Pilipino na talagang Pilipino, no? Yung talagang nagmamahal sa ating bansa. Hindi Mhm. nagpapanggap na nagmamahal sa ating bansa, pero actually pro-China. Miski sinasabi hindi sila pro-China. Okay. Ito madalas itong gamitin ng mga pro-China narratives. Sinasabi, hindi, binibait nyo kasi yung Chinese Coast Guard. Yung China Coast Guard, pati yung Chinese Navy. Dahil nagpapadala kayo ng mga mangingisda dyan, alam nyo namang sisitahin kayo. Unang-una, napakamali nun eh. Parang can you imagine, sarili mong bakuran, pag ginawa mo yung dapat mong gawin sa bakuran mo, Tama. namitas ka ng prutas, ng tanim mo, pinalis mo yung bakuran mo, parang binibait mo pa rin yung kapitbahay mo who has no business being there in the first place. Saka unang-una, bahay mo yun, bakuran mo yun. Wala kang dapat ipaalam sa kapitbahay mo kung ano mang dapat gawin mo sa bakuran mo kasi bakuran mo yun. Di ba po? Hindi baiting ang tawag doon eh. Walang business ang China sa teritoryo ng Pilipinas o sa EEZ ng Pilipinas. Kung ano man dapat gawin natin dyan sa EEZ natin, dapat lang nagawin natin yun. Na which is pinakikailaman nga talaga ng China. Yung mga mangingisda nga natin, di ba, isipin nyo, no? Hindi na sila makapangisda ng malaya sa sarili nating EEZ. Na yan lang ang talagang ikinabubuhay nila. Tandaan nyo yun, di ba? Pangingialam yun. Kumbaga, trespassing po ang China sa ating EEZ kung tutuusin. Di ba? Meron ba tayong ginawang depensa? Naging agresibo pa tayo sa kanila? Hindi. Tayo po mismo pa ang umiiwas. Kumbaga, nakakahiya naman sa China, di ba? Isipin nyo, tayo ay umiiwas sa sarili nating bakuran, no? Bakuran natin yun eh. Tapos ganun yung nangyayari. Di ba? Ganun katindi ang yung tolerance ng Pilipinas. Kasi nga ayaw natin lumaktaw doon o lumagpas sa international law. Ayaw natin lumabag sa UNCLOS. Kasi kapag ginawa po natin ang ginagawa rin ng China sa atin, parang tayo na rin sila. 'Di ba? Kaya ang ginagawa po ng gobyerno natin ay talagang kailangan magpalakas. Which is ginagawa po yan ng ating gobyerno ngayon. Nagpapalakas po tayo dahil darating po talaga ang wag naman sana mangyari. Yung inevitable yun eh. Pero kailangan po talaga handa ang Pilipinas at magpalakas tayo ng mapalakas. Dahil itong China po talaga krung-krung. Talaga pong ginagawa po nila ang lahat para po makuha po ang ating EEC. Sorry, bagong taon, Alam mo, natitrigger ako, no? Nabibusit alam kasi mo, ako Sir sa mga Christian, ganito. meron akong argument sa ganyang stupid argument ng mga ng mga trolls. Mhm. Nasabi nila, hindi, sinadya niya yan eh, scripted yan eh. Yeah. Kaya na-provoke ang China eh. Pero ang tanong ko nga, sabihin natin kunyari, totoo ang sinasabi nilang scripted. Scripted. Pinadala natin ng mga isda. Alam na pala nilang scripted eh. I-water cannon pa rin nila. Di ba? I mean, it Nice. doesn't follow that kind of
logic eh. Tama. Kung alam ng China scripted, edi sana Christmas season ngayon, namigay sana sila ng Christmas basket. Grabe, no? Sarcasm yun, ha? Pero may punto yun, sinasabi niya. Alam niyo na palang kung totoo man ganun, no? Ang galing ng example niya, no? Bakit i-water cannon niyo pa rin? Alam niyo ng script. Ang galing. I mean, it doesn't follow the logic. It defies common sense. Yes. Pag sinabi ng troll na scripted yan, trigger nyo. Kung alam ng China trigger sila, why would they even react that way? Mhm. Di ba? Mm. So, ibig sabihin, these are normal activities of the Filipino fishermen Tama. na piniprevent nila. It's not scripted. It's not initiated by the government. This Tama, kasi nga, yung kasasabi ko lang, di ba? Normal na gawin nila yun kasi hanap buhay nila yun. Karamihan po sa ating mangingisda, yan lang po ang kanilang ikinabubuhay. Kaya normal lang na lumaot sila ng lumaot dyan. No, sa West Philippine Sea kasi unang-una atin yan. Karapatan po natin yan, na which is hinahadlangan talaga ng China. Di ba? Noong nakaraan nga, di ba yung sinasabi ni Commodore Tariela, winater cannon sila. Nasaktan sila, nasugatan sila, halos madurog talaga yung bangka nila. Isipin nyo. Tapos sasabihin nila na militia daw yon dahil may mga tabak o may mga itak. Siyempre, gamit yon ng gamit yon ng ating mga mangingista. Meron silang mga pinuputol, kung whatever, kung mga kabibig, kung ano man yung inaano nila sa ilalim ng dagat. Kailangan po nila yon. At kung winagaywan man nila yon, dahil inaatake na nga sila ng China, last resort na nila yon. Ano kailangan nilang gawin? Tumameme? Hindi nila ipagtanggol sarili nila, yun na nga lang hawak nila eh. Para i-depensa sa sarili nila eh. Pipigilan pa at sasabihin pa na militia yon na hindi mangingisda. 'Di ba? At scripted, sasabihin pang ganun. 'Di ba? Maling-mali po yun eh. Kabuhayan po yan ng ating mga mangingisda, ang mangisda sa ating EEC na talaga pong pinipigilan at pinapahirapan po ng China. Real talk po yan. the usual regular routine activities na ginagawa ng Tama. mga istang Pilipino. Yun nga, tsaka yun yung second layer ng issue, no? Doon pa lang ako, gusto ko mag-focus sa first line eh. In the first place, China has no business being there. Tama. Diba? Parang, kunwari ko, Yes. Commodore J, may bakurang ka magkapit-bahay tayo. Winawalis-walis mo, namimitas ka ng gulay. Tapos ako yung malaking kapitbahay na bully. Sisitahin kita dyan. Parang anong business ko being there? The same thing, Sir Christian, no? Pag sinabing, hindi, bakuran mo kasi yan eh. Alam mo na ngang magagalit sila pag pumunta ka. Parang tipong, bakuran ko nga yan eh. Ibig sabihin, yung kapitbahay kong mayaman, nagbi-build na ng gate sa bakuran ko, hindi ko napupuntahan dahil magagalit siya. Di ba? Parang maling-mali yung mga ganyang argument eh. Talagang common sense lang po pagaganahin natin dito. Marami po talaga, syempre, mga pro-China na, alam niyo na, wala na po silang common sense. Syempre, ilalaban po nila yung gusto nila. Which is maling-mali po. Na kumbaga, tinatanggal na nila o nakakahiya na po yung pagiging Pilipino nila dahil po sa naratibo nila na mali. Na ipakakalat nilang fake news para lang masabi na talaga pong nananaig sa kanila yung pagka-pro-China nila. Na which is, itong si Senator Padilla, marami po talaga siyang sinabi doon sa kanyang sinabi na sa speech niya na yon na talaga pong mali. Hindi po ganun eh. Teritoryo po natin yon. Di ba po? Pumapasok po yung China. Sila po yung mali. Tama po yun sa bakuran mo. Gawin mo ang gusto mo, bakuran mo yun. Sa'yo yun. Eh syempre, kailangan mo mag-react kapag may pumapasok at gumagawa ng hindi magandang bagay sa bakuran mo kasi bakuran mo yun. Hindi pa pwedeng porke siya yung may bakuran ka, mahirap ka lang, mayaman yung kapitbahay mo. Yun nga yung sinabi ni Commodore Tariela. Bilang may ginawa siya sa bakod mo na sakop na ng bakuran mo, hindi ka ba magre-react? Sa'yo yun. 'Di ba? Common sense po pagaganahin diyan. Nakakainis minsan. That's why we need to call this out. No? Tama. Otherwise, itong mga ganitong naratibo, iisipin ng mga Pilipino na, nga, no, tama, mayaman kasi ang China, malaki sila, wala naman tayong magagawa. So why don't we just give it away? Parang ganyang narrative eh. And that is something that we need to prevent. Tama. Otherwise, ang effort natin for so many years, no, na sinigurado natin ang mga kababayan nating Pilipino is united and understood what we're fighting for. Kapag pinabayaan natin itong mga ganitong naratibo ng mga sikat na tao at makakapag-influence ng mga maling impormasyon, it will go back sa panahon na parang wala na ulit tayong pakialam sa West Philippine Sea. Ito yan eh. Kasi nga po, nasanay po yung iba na yung nakarang administrasyon, diba, na oo lang ng oo sa China. Diba, regarding din po dun sa sinasabi po ni Senator Padilla na
sana daw yung langis natin makuha na, gano'n-gano'n, makinabang na yung Pilipino. Oo, dapat noon pa eh. 'Di ba? Kaso nga lang mismong si Duterte noon, si Digong, 'di ba? Na which is sa atin 'yon, nagpapaalam siya sa China, 'di ba? Na kunin ko na yung langis dito sa amin. Pero maling-mali po, 'di ba? Nagpapaalam siya eh. Kaso nga lang sinabi po noon ni Xi Jinping, no. Kapag ginawa mo 'yan, merong mangyayari sa inyo, 'di ba? Yari kayo sa amin, parang gano'n, 'di ba? So, alam niyo po 'yan, 'di ba talaga po may video pa na sinasabi po 'yan ni ex-President Duterte. Na nagpaalam siya sa China para mag-harvest na ng mga deuterium langis at gas natin diyan sa West Philippine Sea. Nagpaalam siya sa China at hindi pumayag ang China. So, mismong sa kanilang part pa lang, ay talaga pong dumisagree na yung China. Na which is, wala pong dapat pakialam yung China dun. 'Di ba? Bakit ka magpapaalam sa China? So, ibig sabihin po, doon pa lang, no? Doon pa lang sa kay ex-President Digong na talaga pong love na love ni Senador Robin Padilla, ay nabigo na po ang Pilipinas nung time na yon na ma-harvest ang ating langis at gas doon sa ating West Philippine Sea. Tapos ngayon po ay talaga pong iminumungkahi niya talaga na dapat daw ganun-ganon. Samantalang doon pa lang po sa ex-President Digong ay talaga pong hindi na po tayo nakakuha. Ngayon pa kaya, 'di ba? Ngayon, bakit ngayon niya ini-insist na talagang dapat mag-harvest na tayo, 'di ba? Kung tutuusin, hindi na saklaw 'yun eh. Kung ano man ang diskarte ng gobyerno ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, diskarte 'yon ng ating nakaupong pangulo ngayon. Hindi niya na dapat pakialaman 'yung kung anong diskarte. 'Di ba po? Kasi nga kung nga yung doon kay Digong nga hindi nga nakapag-harvest, 'di ba, ng gas at ng langis, ay ngayon pa kaya pakikialaman niya yung diskarte ng Pangulo ngayon? Maling-mali po yun. Kumbaga, talagang binibigay niya lang po ng maling kulay. No, na parang laging isinisisi na lang po ngayon dahil po i-deny niya pa at dinideny talaga niya na pro-China siya, pro-Pilipino daw siya. Legit na legit po, pro-China po itong si Senator Robin Padilla. Real talk po yan. Po natin, Commodore, si Senator Robin Padilla, isa po sa mga pinakamatalino, pinakahenyong senador na meron po tayo, no? Siguro, like, ayusin muna natin yung premise na yan. Sobrang galing at sobrang talino nito. Grabe, no? Grabe. Sir Christian, ano ba yan? Sarcasm ba yan? Ang galing niya, no? Ang galing niya magsalita, no? Parang, talaga eh. Sa akin po, no? Sarcasm po yung sinasabi niya na yan. Pero kahit papaano po ba, nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na makapag-dialogue sa kanya? Para siguro kahit papaano, kahit sobrang talino na niya, may maipaliwanag kayo na konti. Grabe talaga. Parang hindi mo maano ko ano, talagang sarcasm yung sinasabi niya eh. Sobrang talino niya na ganun-ganun sinasabi. Na baka hindi pa niya nare-realize tungkol po doon sa West Philippine Sea. Baka lang naman, baka may makuha siya kahit papaano sa inyo. Actually, wala pa kaming naging, merong nagkaroon ng Senate committee hearing I think that was 2 years ago during still the time of the former commandant, Admiral Abu, wherein he argued pa nga na ang China Coast Guard daw is civilian, so dapat daw hindi nakikialam ang US Navy dahil nagpadala ng US aircraft na nakita daw ang mga media. So Aroy. naging issue yun. So that was the time na napag-usapan ng West Philippine Sea, and I was with the commandant then trying to explain what happened. Saka ito yan eh, no? Yung sinasabing huwag makialam ang Amerika. Kakampi natin yun eh. Kaalyado natin ang Amerika. At unang-una, meron po tayong MDT. Hindi ko po alam, no, kung bakit ganito. Si Senator Padilla po ay sitting senator. No? Senator po natin siya ngayon, no? Hindi po natin alam kung bakit parang hindi niya alam talaga yung nangyayari. Yung mga ugnayan ng mga bansa, yung mga hidwaan ng mga bansa, kung ano ang totoong nangyayari sa teritoryo o sa EEZ ng Pilipinas, between China at ng Pilipinas, no? Yun po nakapagtataka, samantalang po tayo, ordinaryong mamamayan lang po tayo. Ordinaryong Pilipino lang po tayo, pero alam po natin nangyayari. Alam po natin na merong MDT ang Pilipinas at ang Amerika, na magkaalyado tayo, na kung ano man mangyari, both side, ay kailangan tulungan ng both side ang isa't isa, kasi po meron po tayong Mutual Defense Treaty. At una-una magkaalyado po tayo. Bakit po ganun yung sinasabi ni Senator Padilla noon pa? Na bakit nakikialam yung Amerika sa atin? 'Di ba? Yung tukol si EDCA rin, yung umano rin yung si EDCA,
'Di ba, sa Typhoon missile na pinahiram sa atin, 'di ba, nagre-react sila do'n. Alam na alam niyo po, kitang-kita po naman talaga yung mga pro-China, lalo po sa mga nakaupo sa ating gobyerno. Kasi sila po yung nagre-react ng mali, eh. Sila po yung nagre-react ng hindi maka-Pilipino o hindi maka-Pilipinas. 'Di ba, gano'n po kasi 'yun. Than that, wala na akong naging personal engagement kay Senator Padilla pagdating sa usapin ng West Philippines. Baka hindi kaya maganda kung magkaroon ng gano'ng effort, no? Siguro institutionally, the Philippine Coast Guard, yung task force, yung sit down with him, yung hindi, without media coverage. Parang sinasabi dito ni ni Christian Esguerra, no, na para malaman talaga niya, baka parang tulog siya yung nangyayari yung mga panahon na yan, eh. I-briefing niyo siya kung ano nangyayari. Kasi parang hindi niya alam, eh. Parang bulag pipit bingi siya, eh. 'Di ba? Hindi niya alam yung nangyayari talaga, eh. Para siyang may amnesia nung mga panahon na yan. Hanggang ngayon yung nangyayari. Kasi yung naratibo niya o yung sinasabi niya, parang taliwas talaga sa nangyayari at talagang parang hindi mo mararamdaman yung pagka-Pilipino. Sa pagkakaalam ko po, no, correct me if I'm wrong, alam ko reservist pa po 'yan, 'di ba? Ng 'di ba, ng Pilipinas itong si Padilla. Alam ko reservist siya. Talaga pong kung masasabi mong reservist ka, talagang yung puso mo ay handa kang ipaglaban, handa kang mamatay sa bansang Pilipinas, maipaglaban mo lang ang bansang Pilipinas. At yung sinabi ko nga po sa ating reaction video dun sa speech niya, idol pa po niya talaga po si Andres Bonifacio at isinasabuhay pa niya ang buhay ng ating pambansang bayaning si Andres Bonifacio. Kaya sobrang ironic po na ganun po yung sinasabi dito ni Senator Padilla. Di ba po, na parang tayo pa, ang Pilipinas pa talaga ang nangaaway dito sa China at hindi po tayo nakikipag-usap ng ayos. Di ba po? Kaya tama lang po talaga na i-correct po ni Commodore Tariela ang mga sinabi o ilang mga sinabing mali ni Senator Padilla kasi marami po siyang followers, eh. Million, number 1 senador nga po siya, nanalo siya nun, di ba? Kaya nakakatakot po yun. Na baka po yung iba hindi na nagpa-fact check, 'di ba? Ang isipin na lang na oo nga tayo yung mali kasi sinabi ni Idol Binoy. O 'di ba? Mali 'yun. Nakakatakot 'yun. 'Di ba? Kaya kailangan i-correct talaga yung mga sinabi po na 'yon ni Senator Padilla. Siguro paliwanagan kumbaga. Kasi seriously, Senator Robin napakalawak ng kanyang platform. Ang dami niyang Tama, followers. tama. Maraming naniniwala sa kanya. At Yes. kung merong mga ganitong dangerous narratives that actually inadvertently, I'm giving him the benefit of the doubt, inadvertently benefiting China. Delikado po. Tama. Diba? Meron ba ganong effort? Don't you think it's high time to have something like that? Dialogue with him? Well, para sa akin, Sir Christian, I think that is a very good plan on the part of the Philippine Coast Guard, even the NTFWPS. We exert effort sa mga pagkakataon na we will be requested by the Congress or the members of the Senate to brief them about what's happening in the West Philippine Sea. I think you're correct, we just have to be very proactive, offer our intention na magbigay ng briefing sa kanila about what's happening in the West Philippine Sea. Perhaps we can be able to change yung mga perception ng ating mga mambabatas pagdating sa West Philippine Sea. Pero sa akin actually, 'di ba, tayo nga normal na ordinary mamamayan, alam natin nangyayari. Yung mga senator pababa natin, kailangan pa bang i-briefing sila? Dapat nga sila yung first hand din na nakakaalam ng nangyayari. Kasi sila yung legislative, eh. Sila yung gumagawa ng batas, sila ang dapat, 'di ba? Inihalal natin sila, eh. Dapat tayo nga yung kumukuha ng balita sa kanila, eh, kung ano man nangyayari sa bansa natin. Kasi sila po yung nasa gobyerno. 'Di ba po? Dapat pa ba silang i-briefing? Lalo na yan si Senator Padilla. 'Di ba? Common sense na lang po yung gagamitin natin dito. 'Di ba? Kasi yung naratibo ni Senator Robin, brilliant as he is, basically ito yung naratibo ng mga Duterte. Mas Tama. obvious lang magsalita yung mga Duterte, hindi po ba? Di ba pag tinrack natin yung mga ganyan naratibo? At yung naratibo naman ng Duterte, carbon copy ng naratibo ng China. I don't know Yes. whether you agree with my observation. I mean, I responded to Mayor Baste, Congressman Pulong, sa mga statements nila. Tinawag pa nga ako ni Congressman Paulo Duterte na Chihuahua.
dahil sa paniniwala ko daw pagdating sa statement niya about the Typhoon missiles. O, di ba? Tapos sinabi po, correct me if I'm wrong, alam ko, niribat po yun ni Commodore Tariela, okay na maging Chihuahua, wag lang maging, Chinese, yung isa pang uri ng aso sinabi niya, di ba? Parang niribat talaga niya, ang galing nun, nung sinabi niya, di ba? Kasi nga talaga, makikita mo tagay naratibo ng mga Duterte, talagang pro-China sila. Tamo, nagre-react sila doon sa Typhoon missile. Isipin niyo yun, kailangan po yun ng Pilipinas eh. 'Di ba? Lahat po ng mga tulong na dumadating sa atin. Yung BrahMos, nag-react din sila sa BrahMos. Bakit daw ganun, ganyan. Yung EDCA, ganun. 'Di ba? Ina-abolish nga nila yung EDCA eh. Kailangan po natin yun. Napakahina po ng Pilipinas at meron po tayong threat laban sa China. Real talk, kailangan po natin lahat ng yan. Kailangan po magpalakas ang Pilipinas. Kailan po natin gagawin yung palakas kapag nandiyan na yung gera? Kapag inaatake na tayo, maling-mali po yun. Hindi na po sila uubra ngayon kung tutuusin. Kasi po, pro-Pilipino na o pro-Philippines na ang ating nakuupong presidente. Mag-antay po sila ng 2028 kung gusto nila na mabaliktad na naman yon. Kung, di ba po, kung merong presidente o kung ang maging presidente ay DDS. Yun na, turn na nila yon. Pero ngayon po, hanggang 2028, pro-Philippines po ang ating presidente at nagpapalakas po ang Pilipinas dahil legit po talaga na meron po tayong hidubaan sa China. Na dapat lang po natin gawin yon na magpalakas ang Pilipinas. Dahil po, inevitable po ang digmaan. Mainit na po ngayon, sobra. Dahil po itong China ay ayaw tumigil. Criticizing the Armed Forces of the Philippines. Para sa akin, I agree, no? Anything that concerns the People's Republic of China, parang ang hina ng statement nila pagdating sa suporta ng West Philippines. Yes! When it comes to excusing China, no? Pagdating sa ganyan, ang laging narrative nila, hindi, dapat makipagkaibigan tayo sa China dahil makakapag-benefit tayo economically. Malaking bansa ang China. And this kind of narrative we heard before, no? It was the former President Duterte who mentioned this a lot of times. He is inutil about doing something in the West Philippine Sea dahil napakalaking bansa ng China. Inuulit lang nila at unfortunately, this kind of narratives is also being repeated again and again ng mga kakilala nating kaalyado naman nila. At saka yung binabanggit nyo po kanina, no, siguro i-highlight natin, it's not that we are not actually friends with China. We are friends with China. Yes! Yes. Okay? Yung scope of relations between the Philippines and China, that's very wide, no? Nandiyan people to people, di ba? Nandiyan yung ating cultural exchanges, Yes. nandiyan yung ating trade definitely. Pero itong isang problema, binuburi tayo sa ating bakuran. Tama. But it doesn't mean that we're not engaging China in all other areas. Diba? Pero syempre, ilagay din natin sa perspective because during the time of the former president, diba, nangako yan ng ilang bilyong tulong, ilang bilyong ayuda para sa ating bansa, 'di ba, investments, pero Sa basically build projects. support, 'di ba, hindi po ba? So Tama, support talaga. nga yung mga ganyan dapat pinapa-realize sa mga mamayan natin kasi ito honestly, no, people like Robin Padilla is a good communicator, 'di ba, in their own right. Very, very effective in terms of pushing certain narratives. Kaya nakakatakot po Tama. kung papayagan yung mga ganyan. Kaya mabuti yung ginagawa nyo pagko-correct sa kanya. Ito pa rin tanong ko, Commodore, no? Meron siya paulit-ulit na sinasabi rin sa kanyang pahayag na hindi raw siya pro-China, paulit-ulit. How do you think that suits the rest of the narrative that he expressed in that statement? Para sa akin, no, katulad na sinabi ni Senator Padilla, maka-Pilipino naman daw siya. Pro-Philippines siya. Ang issue lang naman natin is that the narratives that he is using is similar with the narratives that the Chinese government and Tama. pro-China trolls are pushing for. Legit po, no? Lahat na lang ng pagkontra ay ginagawa ni Senator Padilla mulat sa pool. Di ba po? Kaya hindi mo mararamdaman dito yung pagka-Pilipino niya. Talagang pro-China. Babanggit ko lang kanina po, di ba? Nag-comment siya doon sa sinasabi niya, yung nagkabanggaan yung dalawang Chinese ship, di ba? Yung hinahabol tayo, di ba? Na nakakaawa daw dahil may 3 namatay doon, ganun-ganun. Kasalanan ba natin yon? Tayo po ang inaargabyado, tayo po ang inahabol at binabangga tayo nung time na yon. Hindi po natin kasalanan yung kung may namatay sa kanila. Sila po ang may kagagawan nun dahil sila po yung agresibong manghabol sa atin nun. Di ba na parang mali pa raw yung pagdadrive ng ating B-par vessel ba yung correct may I'm wrong. Basta po yung hinahabol po ng dalawang Chinese
ship na yon na kaya po nagkaroon ng aksidente. Noon pa po talaga pong ganun po ang naratibo o sinasabi ni Padilla. Real talk po yan. Ibig sabihin, he can, siguro nga, no? Hindi naman siya talaga maka-China, maka-Pilipino siya. Sabihin na natin inadvertently, nagkataon lang na ang paniniwala or perception ni Senator Robin Padilla at some point, no, aligns with the narrative of these pro-China trolls. Tsaka hindi ba ano yan, in a way, ironic considering that he is a reservist. Well, kung makita Oh! mo, nag-post pa ng picture si Senator Padilla wearing the battle dress attire, no? Di ba po, tama pala ako, no? Reservist pala talaga itong si Senator Padilla. Ironic talaga. Di ba? Kasi po, pag ikaw ay reservist, handa kang mamatay para sa iyong bayan. Para sa inang bayan. At yung sinasabi ko nga sa inyo, di ba kanina, na talaga pong idol niya itong si Andres Bonifacio, ang ating pambansang bayani. May pelikula nga siya, di ba, ni Andres Bonifacio. Tapos ganito po yung kanyang naratibo. Yan ang kanyang sinasabi. Patungkol po dyan sa hidwaan natin ng China na parang tayo pa talaga ang nakikipag-away sa China. Parang tulog siya yung mga nangyayaring binabangga-bangga tayo ng China, winawater cannon tayo, binutas yung rubber boat natin, may naputulan ng daliri na ating mga sundalo, di ba? Halos akyatin yung ating BRP Sierra Madre. Hanggang ngayon po ay talaga pong winawater cannon ng ating mga maliliit na mangingisda. Malubaha sila ng sugatan, halos madurog po ang kanilang mga bangka. Di ba po? Sa naratibo pa lang po ni Senator Padilla, parang hindi niya nakikita o hindi siya aware sa nangyayari sa West Philippine Sea. Sa ginagawa ng China sa Pilipinas. Nakakahiya po yan, no? Reservist pa po pala talaga siya, legit. Itong si Senator Padilla. DA during the AFP day nung mga nakarang araw lang. And totoo yung sinabi mo, Sir Christian, he is an AFP reservist. And I don't think that the AFP would also align with the statements that he said. Tama. Curious din po ako dyan. Of course, maganda sa mga ito AFP na. Pero sa pagkakaalam nyo, yung mga ganyan ba? Kunwari mayroong reservist, no? Di ba dapat, although ka syempre politician din siya on the other hand, no? Di ba dapat mas nag-iingat sa ganyan? Well, totoo yan, no? Tama. Because it has something to do with our national security. Tama. And it's not just an ordinary issue, no? Usapin ito ng West Philippine Sea. Yes. At ang pinag-uusapan natin dito, China. O sige po, Commodore J, maraming salamat for Nice. joining us. Ikaw po yung kauna-unahang panauhin namin dito sa Facts First. Ayun lang po, no? Ay, nako, mag-comment po kayo sa baba. Ayun po, sinagot na po ni Commodore Tariela ang mga sinabi po ni Senator Robin Padilla regarding po sa issue between Pilipinas at ng China dyan po sa West Philippine Sea. Anong saloobin mo? I-comment mo sa baba. Kung gusto mo mapanood yung aking reaction video doon po sa sinabi o mga sa talumpati ni Senator Robin Padilla, ilalagay ko na lang po dyan yung link ng video para mapanood mo. Maraming salamat, ingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.